Okay, recording. Recording in progress. But hindi kagaya sa Zoom na sinasabing recording in progress. Anyway, so yan. So share natin yung screen. So doon muna ako sa isa pinagtitripan na screen. Yan. Sana kasama. Kita nyo ba? Yes, Father. Okay, so ito yung ginawa niyong ang tawag dito yung para sa yung ginawa kong dummy site na pwede niyong gamitin, etc. At wala siyang ka-design basta yung mismong site and nothing else. Para makapasok sa website ng alimbawa kahit dito o kaya doon sa mismong main, lalagyan nyo lang dito, ito yung normal ha, wp-admin. Yung sa website ninyo sa Saklay, yung sa main sa Saklay, dilagyan ko ng protection. Dahil mahirap na ma-hack. Dahil kung ma-hack, malaki, sakit sa ulo yan. Kaya for the meantime, at least alam niyo yung basic, ang nilalagay, wp-admin. So, enter lang siya. Tapos, lalabas yung username at saka email at saka yung password. Ano ba? Ito yata. Bakit ako? Yan. So, yan yung ginawa kong account ko for example. So, ito na ngayon, ito yung tinatawag na dashboard nung WordPress. By the way, kapag pumasok kayo, lahat kayo ay administrator sa WordPress dito sa inyong website. Maging dito sa dummy at saka doon sa main. So, pwede nyong galawin yung buong laman ng website. Pag may nakita kayong nakalagay na updates, i-click nyo na yan kaagad tapos i-update nyo na din kaagad para updated yung inyong website. Kasi kapag merong mga hindi updated na plugins, magbibigay siya ng chance sa mga hackers na ma-hack yung inyong site. So kapag may mga ganyan, ilagay. Kapag nag-error, sabihan nyo ako dahil baka meron. Ito pala, error ito dahil hindi ko naman nilagay yung username nung themes. Okay? Pero doon sa main, okay na yun siya. So balik tayo dito sa main. So ito yung mismong dashboard. Sa kaliwa, makikita nyo nandito yung para siyang menu. Yung dashboard, yung home, yung updates, yung posts, ito yung mga ginawa ninyong articles. So for example, ito yung inyong mga articles na ginawa kapag makikita nyo dito lahat ng inyong mga posts, okay? Ano ba tong mga posts na to? Ito yung mga news articles na ginawa ninyo or mga entries na ginawa ninyo. Iba ito doon sa pages, which is yung pages yun yung parts ng website. Yung itong post, ito yung dynamic na pwedeng magpalit, palit-palit, etc. Okay, nakalagay dito yung ginawa nyo ay draft. So ibig sabihin hindi yan naka-publish, hindi yan makikita sa labas. Kapag naka-draft lang siya, so hanggang draft lang siya, so parang ginagawa pa lang. Tapos once na clinic nyo yung publish, pupunta na yan doon sa labas. Okay? So dito sa under ng post, merong all post. Meron ding add new with AI kung tinatamad ito para sa mga tinatamad gumawa ng article. Yun nga lang, gagawan kayo ng kung ano-ano lang din na content. So, pwede yan gawin. Pero usually, yung sa inyo, gagamitin yung add new post. Okay? And meron din dito yung mga itong add new post, which is nakita nyo na yan kasi nakagawa nga kayo ng inyong article. Ito yung itsura niya. Tagal. Bakit? Anong nangyari sa aming website? Ito, nandito, mamaya explain ko to dahil naiba yung naiba yung kinalabasan dito dahil nilagyan ko ng themes. Okay, balik tayo doon. Then, meron din kayo ditong categories. Sa categories, nandito yung mga nilagay ko na nung una at yung possible na nilagay nyo din. Okay? So, kapag meron pang iba pang mga categories, like for example, mushroom, whatever, o kaya
social development, etc. Ilalagay nyo lang dito. Tapos, kung kailangan siyang under nitong mga to, i-click nyo lang, tingnan nyo lang yung kung anong category. Tapos, add category. Okay? Yan ay para yung mga post nyo, halimbawa, may bigyan ko kayo ng isang example. Doon sa claret.org, sa main website ng congregation namin, may nanonood na naman siguro ng YouTube. Kaya, yeah. So, halimbawa itong sa main congregation namin. So, kung halimbawa yung sa category, halimbawa lahat ng West Nigeria, halimbawa yun yung category nyo, West Nigeria, lahat ng articles ng West Nigeria, tungkol sa West Nigeria, lalabas dyan. So, ganun ang kalalabasan sa website ninyo kapag nakakategorize dahil naka-categorize nga. So, nakalagay doon kung ano-ano yung mga topics. So, pwede nyong i-categorize. So, planuhin nyo kung ano yung magiging category ng inyong mga news, etc. Kapag may bago, pwede namang mag-add. Wala namang problema. At pwede rin yan actually ma-archive by month, by year. Okay? So pwede yan gawin doon sa inyong site. Then, meron din kayo dito, after ng post, meron kayong media. Sa media, nandyan yung media library. At itong media library, nandyan lahat-lahat ng pictures at saka mga PDF files na i-upload ninyo. I suggest na wag kayo mag-upload ng video dahil mapupuno yung server. Mas maganda, mag-upload kayo ng video sa YouTube. Meron namang YouTube account yata ang Saklay. Tapos, okay, sa Facebook. Tapos, ililink nyo na lang yon sa article na ipakita ko sa inyo paano. So, ito pwede nyo ditong add new media file, which is i-upload lang or i-drag nyo lang yung picture. Mamaya ipapakita ko din. So, ang kasunod ay pages. Itong pages na ito yung mga parts ng websites ninyo. Dito wala nakalagay pa ng privacy policy. Pero kung halimbawa pupunta ako doon sa website ninyo doon sa mismong sa Saklay. Ayan. So, itong pages, kung makikita nyo, nandito lahat nung mga parts, yung mga sections, mga pages ng inyong website. Kaya siya tinawag na, kapag sinabing website, marami siyang pages. Kapag sinabing web page, isang page lang. Okay, so ito yung page ng Ako Ang Saklay, yung main, ito yung page ng board members, yung core values, donations, programs, updates, vision, mission, goal. So dito, wala dito nakalagay. Pwede kayong mag-trip din dyan, gumawa ng kung ano-anong pages na i-add nyo doon sa dami site. So ang gagawin lang din ay add new page at same principle lang doon sa kung paano gumagawa ng post. Ang kinaibahan, walang categories. Okay? So ang kaibahan ng post at saka pages, yung post ay dynamic articles na pwedeng i-categorize, while yung pages ay page lang siya, static page na na nagsasabi ng sabihin na natin ng isang part ng website, okay? Na pwedeng mag-feature, halimbawa ito yung isang program, so doon ang ilagay, yun ang ginagamit itong pages. Itong comments, normally ay dine-deactivate ko sa mga websites dahil pwede itong pagmulan ng mga, ano tawag dito? Yung spam at kung ano-anong mga Viagra ang ipopost nila at kung ano-anong mga malalaswang thing na ginagamit nila to lagi. So, normally hindi ko to ina-activate. Right now, dito sa website na to, naka-activate. Pero doon sa ang Saklay, naka-deactivate. Itong projects, leave it muna dahil hindi naman siya kailangan sa inyong website. These are projects na pwedeng lumabas din as projects doon sa inyo na makikita ng mga tao. Pwede nyo tong gamitin, kalimbawa merong mga projects ang Saklay na gusto nyo ilagay dito, tapos nakakategorize din siya.
So different projects in different categories, yan ang pwedeng gamitin nyo. Tapos with the design. At ang paggawa, same principle lang din ng post. Kaya ang inuna ko na pinadala sa inyo ay kung paano gumawa ng posts. Kasi yun din lang ang gagawin para sa paggawa ng pages, paggawa ng projects. Then next, ito yung appearance. Ito yung itsura ng buong website ninyo, which we will deal about it later on din, dahil ito ay pag-customize ng website ninyo, kung paano i-design at gawing ganito na meron na siyang different parts, etc. etc. Okay? Then dito pwedeng customize, pwedeng maglagay ng mga widgets, at nandito din yung menu, kung ano yung mga menu ng website ninyo, etc. At yung background, at then yung theme file editor, wag nyo na yung gagalawin dahil kung hindi kayo sanay sa coding, magkakagulo lang kayo dyan. Then itong plugins, yan yung mga sabihin na natin, yan yung mga programs na ginagamit sa loob ng website para dagdag na anong tawag dito, dagdag na help sa website. Like for example, punta ako doon sa inyong site ng Ako Ang Saklay. Dito meron ng mga nakalagay na plugins. Yung Hide My WP Ghost, ito yung ginagamit para hindi ma-hack kaagad yung website dahil napapalitan yung tawag dito, yung login name niya. Tapos, itong mga hosting, ito yung nakakabit ito dun sa server sa website ninyo. Itong Jetpack naman, kapag i-activate ko na ito ay para pwede kayong anong tawag dito, pwede nang i-connect ito sa Facebook, pwede nang i-connect ito doon sa iba pang, anong tawag dito, magkaroon siya ng link, ng button para share to social media. Mas madali kapag naka-Jetpack. Okay, pwedeng magdagdag ng iba pang mga plug-in, pero as much as possible para hindi maging bagal yung website, mas okay kung konti lang yung nakalagay, yung essential lang talaga sa kakailangan. Then yung dito, itong light speed, ito yung para medyo mabilis yung website, especially dahil kapag lagi namang ginagamit, nakastore na yun doon sa inyong computer. Then dito, nandito rin yung users. So nakikita nyo, balik tayo doon sa main, ay sa dummy. So makikita nyo dito sa users, nandito yung mga pangalan nyo, nandito yung mga username ninyo, at saka nandito ano yung role ninyo sa website na yan. Pwede kayong magdagdag ng iba pang users as editor, as subscriber, mga ganon. So para doon lang, para yung editor, siya lang yung tagalagay ng article at hindi niya pwedeng magalaw yung website para secured. Okay? So for the meantime, kayo lahat nakalagay dyan as administrator. So paglalagay, add new user, ilagay nyo lang yung username, email, first name, last name, website, wag nyo nang lagyan. And then generate or password, o kayo mismo maglagay ng password. Tapos sabi ko nga, yung role, contributor, author, editor, administrator. Okay, so yan yung one. Tapos, dito naman, meron din kayong tools. Pwede nyo i-import yung buong lumang website. Kung meron kayong lumang website, i-import dito. Or i-export nyo yung site dahil lilipat na kayo ng ibang server. At makikita nyo rin yung site health. Tapos, erase personal data para dito kasi sa Europe ay meron kaming GDPR law na sinusunod. So kapag hiningi ng isang user na tanggalin yung kanyang personal data sa website, kailangan mong gawin yun or else magbabayad ka ng malaki. At saka for privacy kasi yun dito. Dito sa Pilipinas hindi naman kailangan kasi walang batas na walang batas. Nalala ko yung kanta. Anyway, so then meron kayo dito yung settings. Sa settings, nandito yung title ng site title, anong tagline ninyo. Hindi ko alam kung nalagyan ko doon sa kabila. Tapos nandito din yung address, etc. At yung administration address at yung date format, time format, etc. Nandito rin yung kung paano yung post category ba ay blog, yung pinakang main kapag may nagsulat na automatic, yun ang kanyang magiging
magiging category. Tapos yung reading, ilang post ang makikita sa front page at ilang items ang makikita sa feeds, mga ganun. Or full text ba ang makikita ng tao? Excerpt lang, mga 250 words lang para hindi kuan. Pero itong mga to, usually hindi na to kailangan dahil sa paggawa ng appearance, sa pag-design, doon mo na gagawin itong mga to. So, ito ay pinakang basic lang. Halimbawa, wala kang template na gagamitin. Yung discussion, yun yung comments at pwede niyong tanggalin yung users must be registered and logged in bago maka-comment. Kasi kung kapag hindi, basta-basta lang maglalagay sila, marami kayong spam na makukuha at pwedeng pag may nag-click o edi na-hack pa yung account. So yun ang pinakang problema. Then nandito din yung settings ng media, thumb size, etc. Ito kahit hindi nyo na siya gagalawin. At itong permalinks, ito yung importante dahil yung structure ay normally nakalagay sa post name. Dahil kapag post name nakalagay yung mismong pangalan nung ano yung article o kaya ano yung page na yon. Samantalang itong custom structure, nilalagyan pa ng date, month, etc. or naka-numeric or monthly date template. So I suggest usually ang ginagamit ay yung post name para readable ng tao mismo at saka ng machine, ganun din. Although everything naman dyan ay readable ng machine, pero sa tao mas mabilis at mas madali yung post name ang nakalagay. At kapag nag-change na may ginawa kayo, syempre laging save changes. Itong privacy, kung gusto nyo gumawa ng privacy policy, pwede nyo gawin dito. Meron na kayong guide na nakalagay dyan. I-click-click nyo lang siya. Itong second to the last ay ang DV. Yan yung theme ninyo. Yan yung pangpalit ng kulay, yan yung panggawa ng style ng website, no? So dito sa logo, i-upload nyo dyan yung logo ng website na which is nailagay ko na dito sa main ninyo, nakalagay na yan dyan, naka-upload na doon. Okay? So, navigation bar, DV gallery, tapos kung anong kulay ng, tapos grab the first post image para kapag nag-share ng article, lalabas yung picture, at blog style mode para magiging siyang parang blog. Okay? Tapos itong Google Fonts, normally nakalagay yan para yung fonts ng website nyo, doon na kukunin sa internet. Hindi na siya magdedepende sa mga computer. Kasi dati-dati, depende sa fonts ng computer yung kinukuha ng website, which is magtatagal, tapos mahirap, kung minsan hindi pa available, edi lagot, edi nagkagulo. Tapos, nandito din yung show Facebook icon, X icon, yung Instagram RRS. Tatanggalin nyo lang sa kapag wala kayong Twitter or X, kasi ang X hindi na kasi talaga dapat binabalikan. Tapos yung kapag may Instagram naman kayo, ay enable nyo lang. Kapag wala naman, disabled lang. Yung RSS, pwede nyo i-disable, pwede rin yung i-disable. Tapos, doon sa mismong Facebook URL, doon nyo ilagay yung halimbawa ito, yun yung inyong URL ng Facebook. Kapag meron naman yung sa X, sa Twitter, yun din ang ilalagay dyan sa mga dyan sa part na yan. So, yan. Tapos itong mga WooCommerce archives pages, pwede din niyang palitan kung ilan yung nagdi-display doon sa harap. Okay? And then, the rest, pwede ding ilagay yung back top to bottom, scrolling, smooth scrolling. Siyempre, hindi naman na kailangan to dahil wala naman translation from English to Tagalog. O ewan ko lang, kung maglalagay kayo ng language Tagalog to English, mahihirapan dahil kailangan mo ng another plugin para sa languages. So anyway, just leave it as it is. Tapos, itong enable responsive images, lagi yung naka-enable para yung website nyo, sa computer, ganyan ang nakikita nyo. Pero pagdating sa cellphone, mag-change din siya. So mag-a-adapt siya doon sa quad. Tapos, meron ditong theme builder. Ito, ibibigay ko to sa inyo kung paano gawin dahil ito ay
pang-enhance ninyo sa website later on kung paano nyo gagawa ng design, bagong design yung website. Tapos, meron din ditong theme customizer, DV library, etc. Which hayaan nyo muna dahil wala pa tayong gagawin dyan. Later on, ituturo ko kapag nahasa na at gusto nyong palitan yung theme. So yan yung left side ng ating dashboard. At sa top, sa ibabaw, nakalagay yung dito, yung mismong pangalan ng site at nakalagay din visit site. Normally, ang ginagawa ko, right-click lang ako tapos open in a tab para makita ko kung anong napalitan o nabago doon sa inyong site. Tapos sa taas, nandyan din yung new. Pwede kayong mag-click ng post, media, page, project, at saka user. So usually, ang gagawin nyo lang naman, normally ang post, at yung page rarely lang kung sakaling may kailangan kayong idagdag na section doon sa website nyo. So usually yung post lang dito. So bago ako pumunta doon sa posting, kung paano i-review natin paano yung sa posting, meron kayong question tungkol doon sa part ng website nung sa dashboard. Father, for example po, nag-edit na po kami dun sa mga tinuro niyo dun sa may DV Ay, po. oo, yung ano pa. Automatic po yun, mag-a-appear na po yun sa page namin. Hindi siya mag-automatic kapag hindi nakaklik yung publish. Okay po. So pwede po may preview po ba ito bago mag-publish? So, punta tayo doon ngayon doon. So, ano pang ibang tanong? Bago ko pumunta Okay. doon. Sige. Sige po. May Yun lang po. preview. Tapos kung may preview, tapos kung pupunta directly, meron pang ibang question bago ako mag-share. Oo, doon lang din yan. Father, ano din po, sa mga na-publish na po namin ng mga example po mga post, may possibility din po na example baka meron po na kami nakita mga maliliit na na mga mali. Tapos pwede po namin yun i-delete tapos mag-ano po kami ulit. Or edit just in case. Sure. Okay. So, pwede yung mga possibilities na yun. So, punta tayo ngayon doon sa, let me share again yung screen dashboard, Aral Ako site, share. Okay. Abang nakabukas to, pwede nyo rin yung buksan. So, no problem. Walang problem kahit ilan ang nakabukas sa website. So, doon tayo sa posts ninyo. Ito, kung nakikita nyo dito, ang lumabas isa lang, feeding program for the children. At saka write the title of the articles for news. Tapos, yun lang. Dahil the rest ay nakalagay ay draft. So, kapag halimbawa ito, quick edit, gagawin ko tong published. Then, ito, lalabas na rin ito dapat dito. Yan. So, nandiyan na rin yung text. Lalabas na rin siya doon sa mismo. And, halimbawa, itong test din, quick edit, gagawin ko to siyang published. Lahat yan na nakapublish ay pupunta doon. Okay? Lalim mo, ito, yes, sa'yo. Okay. So, una gagawa ako ng article, kagaya na although nakita nyo na to, pero mas mabuting makita nyo pa rin paano siya ginagawa. Dahil ito nga, pag na-master nyo to, mas madali nang gawin yung page at saka yung project. So, new post. Ito, para mawala iyan, tanggalin na lang natin para mawala yan. Kahit dun siguro sa kwan. Ang gagawin ko ay pupunta ako sa W. Nandito yan sa DV settings. At nandito yan sa builder. Nasa na? Layout. Advanced. Enable builder on post. So, dun lang sa pages dapat naka-on. Okay? Kapag sakaling makita nyo yan doon sa main,
tanggalin nyo lang, gawin nyo, i-disable nyo lang yan, tapos save changes. Para, pag nandito na tayo sa post, balik tayo dito sa post, halimbawa, magkiklik add new post ako, wala na. Okay? So, balik na doon sa pinakita ko sa inyo previously. So, halimbawa, ito na yung title. Ilagay tayo ng kahit anong title. Kahit anong title. Tapos, hanap tayo ng text, halimbawa, ng ito na lang. Meron akong article dito. May ginagawa. Na, halimbawa, ginawa nyo na sa Word file yung article nyo, i-paste nyo na lang dire-diretso. Halimbawa, yan na yun. Galing ko itong mga number. Assignment. Yan. So, kinapi-paste ko lang mula sa Word yung article na ginawa ko na para mas madali. So, ito na yung title, ito yung content. Kaso, halimbawa gusto nyo maglagay ng in-between itong dalawa, i-enter nyo lang, tapos lalabas itong plus na to. Saka nyo ilagay yung kung anong gusto nyong ilagay na bahagi ng website dyan sa area na yan. So, for halimbawa, browse all para meron pa kayo ibang paggamit. So, dito na makikita nyo, magdadagdag ng paragraph or magdadagdag ng heading, something na medyo mas malaki, o listahan ng mga bilihin, o kaya quotes, or code. Yung code, usually, hindi nyo yung gagawin. Yung details, hindi na rin yan. Yung pre-formatted, hindi rin. Full quote, pwede rin yung, halimbawa, merong sinabi si ganito, blah, blah, blah. Yan ang pwede nyong ilagay dyan. Sinabi niya yun. Hindi. Yan. Tapos, kung sino yung nagsabi. Something like that. Sabi ko eh. And so, kung may ganyan yung lalabas, di ba makita nyo sa mga online newspaper ngayon na may mga parts na may malalaki, tapos maliliit, so parang gano'n. So, parang naka-highlight kung ano yung sinabi nung halimbawa, may sinabi yung chief of police. O, di highlight nyo lang yun, tapos pati yung pangalan niya nandun. O kaya, may sinabi yung isang philosopher o kung ano man. So, yan yung nakalagay. Para tanggalin, halimbawa, hindi nyo nagustuhan, edi click nyo lang tong 3 dots at click nyo yung delete. So, yung 3 dots lang yun. So, ganun lang, kasimple, yung text, nandiyan yung text, at kung gusto nyo ilagay pagkatapos ng text, dahil although nalagay nyo na yung ibang article, yung picture, whatever, enter lang, tapos choose add, and then for example, lagay tayo ng image, kagaya nung nakita nyo, instead na upload, kung gusto niyo upload na matagal, i-upload. Pero pwede niyo gamitin yung media library. So halimbawa, ito na yung media library. Ito halimbawa, wala pa dito yung picture nyo. Kunin ko yung picture sa computer ko at i-drag ko lang yung picture ng ganon. Tapos ma-upload siya. And once na uploaded, halimbawa, ayan na upload, click ko lang yung select, tapos mag-appear na dyan yung aking picture. Okay? So, dito, nandito rin yung yung resolution. Pwede rin yung i-click, expand on click, para pag clinic ng tao, ay maglalaki yan siya. Tapos, mas kita nung tao yung pictures. Okay? So, yan. Tapos, kung halimbawa gusto nyo naman ay gallery, dahil marami yung pictures, marami ka nakuha ang pictures, doon sa media library, halimbawa meron na kayo dito, pero gusto nyo pang magdagdag ng isa, halimbawa, dagdag kayo ng isa. So dahil gallery, di marami yung pipiliin nyo, 2, 4, halimbawa 4 o 5, depende sa inyo. Insert gallery. Yan. So mag-automatic na yan siya si WordPress ng picture. Okay? Pero kailangan nyo i-click isa-isa para click yung expand on click para pag click ng mga tao ay hindi ko alam kung pwedeng sabay-sabay na click ko na isa-isa.
Okay, so yan yung yan yung gallery at pwede ring mapalitan yung itsura nung niyan, pwedeng maging bilog pero pangit ang kinalabasan, so wag na lang. So default. Depende na sa inyo kung anong style ang gusto nyong kalabasan. So just in case, halimbawa ito na yung inyong yung article, balik kayo dun sa post, then kagaya ng sabi ko, kailangan yung gawin siyang ilagay sa category. So for example, ito ay wala dito. So, ilagay ko ng church, halimbawa, ganon. Tapos, tungkol news siya. So, and then, click ko lang yung add gallery. And then, nandun na yung church, no? Nandun na yung category na church under ng news. Then, importante, pwede rin kayo maglagay ng tags. Ilagay nyo lang yung mga words na tungkol dyan sa article na ginawa nyo. Then yung featured image, importante to para lalabas to doon sa main, sa front. Kagaya, okay, for example, ito lagay natin yung kay Pope, see feature B image, and sa excerpt, ayan nyo na, kung gusto nyo lagyan ng excerpt, pwede rin. Okay, so halimbawa, ito ay gusto nyo ngayon na mismo, ay pwede nyo tong wag nang galawin immediately. Ngayon mismo i-post. Pero kung gusto niyo siyang i-post, halimbawa sa December na, piliin niyo yung araw at anong oras yun mapopost, yun ang lalabas dito. Kaya lalabas dito December 24, 2023 at 11:42 a.m. UTC. Time namin dito. Yan yung oras na mapopost yung site, yung article na yan. Kung gusto niyo naman na nung nakaraan na siya, matagal na siyang nangyari, pero nilagay nyo dahil kailangan, so halimbawa nung August pa dapat yan, nung August 25, so pwede din naman siyang i-back post. So August 25, 2023, pag clinic nyo yan, published siya, pero nakalagay ang araw ay August 25, 2023. Yun ang lalabas doon sa front page, okay? Na yun yung date. Pero, ang gagawin natin, halimbawa, ay yung now, dahil ngayon natin ipipost. So, ang i-click nyo lang, unang click, publish. Tapos, click again, publish. Yan. Kapag na-click na, meron kayong dalawang choices, view post, o kaya dito din mismo. Pag click nyo yan ng view post, lalabas na yung article kaagad as itong title na sinulat ni Bakit Ako noong November 18, 2023. Ang category niya ay church at merong 0 comments. At nandiyan na yung main picture, yung featured image, at nandito yung text na nilagay nyo, at saka yung unang picture, at saka yung gallery. Na kapag click nyo to, lalaki siya ng ganyan. Okay, so yan yung purpose nung nandoon kanina na clinic ko. Tapos ito, dahil walang space, sabi nyo mali, o di edit nyo, yan to yung tanong, pwede ba siyang i-edit? So click edit, punta kayo doon, tapos ang gawin nyo, di ilagay nyo yung cursor sa unang one, tapos enter lang, para magkaroon ng space doon. Tapos update nyo na naman. Okay, tapos tingnan nyo ulit kung okay na. So, okay na siya dahil meron ng space sa ilalim nung article na nandoon. Okay, so yan yung isa. Halimbawa, ayaw nyo pala, mali, hindi pala, anong tawag dito? Tawag dito, copy ko ulit ito. Dapat pala preview ko muna. Sorry. Control A. Gagawa na lang ako ng bago pa. Sige. View post. Halimbawa ay itatanggalin nyo yung article dahil pinatanggal ni Father Arnold dahil ayaw niya at hindi pala dapat dahil sensitive or whatever. Punta lang kayo doon sa publish. Tapos itong visibility sa public, edi i-private nyo muna bago nyo i-delete kasi malay mo magbago yung isip. Private nyo muna at ang tanging makakakita niyan ay yung admins at saka yung editors at walang lalabas na article doon sa site. Okay?
eh syempre naka-login ako, so makikita ko pa rin. So kung naka-log out ako, hindi nyo to makikitang itong art nakalagay private also. So once na hindi ako naka-login diyan, hindi ko to makikitang article na ito. Okay, so or tapos okay, balik mo sa public kung talagang gustong tanggalin at pinapatanggal, okay, fine. Punta ka sa view post at i-trash mo lang siya. Pupunta siya doon sa trash. So meron ka pang chance na ibalik ulit yung article na iyong tinanggal. So restore mo lang para maibalik doon sa main article. Okay? So nakalimutan ko kanina yung halimbawa ito, ulitin natin dahil nakalimutan. Halimbawa, ayan. Yung preview, ito yung preview sa taas. So, save draft or preview or publish. So, kapag preview mo yan, click siya as a desktop or tablet, mobile, or preview in new tab. So, makikita mo na kung ano yung kalalabasan ng article mo dito mismo sa preview. Yan yung kaninang tanong. And then kapag okay na, edi publish lang siya doon sa kwan. So yan yung kung paano tanggalin, paano i-preview at paano i-post ng schedule post o kaya previously posted o kaya sa naka-post mismo ngayon. Nagda-try po kami, Father. Ah. Kasi tinatry din po namin yung ano po. Gayahin din po sa yung mga ano po. Saan po kayo nagpupunta kayo po na ano. So, yun yung pinakang basic nun. Kapag nakuha nyo yun, sisiw na lang yan siya eh. Ulit-ulit lang naman, ulit-ulit. Article, picture. Pero ang suggestion ko, gawin muna sa Word file. Gawin muna sa computer bago nyo para na-edit natanggal na yung wrong spelling, yung grammar, naayos na. Once isasalpak, tapos lagay nyo na lang yung mga pictures, etc. Pwede ding maglagay ng audio, pwedeng maglagay ng video. May 5 minutes ako. Balik ako doon sa kahit anong title. Share ko screen para maikuan ko na edit, post, share. Okay, so halimbawa gusto ko maglagay ng YouTube video. Di punta ako dito. youtube.com/ para diretso na doon sa halimbawa gusto kong huwag ka maingay. Yan. Kahit alin lang muna. Ito sa Batangas. Kunin ko yung link o copy link address. Kunin nyo lang yung address ng link. Tapos ilagay nyo lang mismo dyan yung link. Automatic siya embed. Tapos publish lang ulit. At kapag view nyo na yung post, nandun na yung video sa baba. So, ganun lang kasimple yung kwan. Tapos ganito ulit, may space. So, walang space. So, ang gagawin nyo, balik lang kayo doon ulit, edit post. Tapos, enter para may space. Tapos, update ulit. And then, view post. And then, nandun na siya. Ganun din sa link ng Facebook. Ang problema lang, kasi kung minsan yung sa Facebook, kapag hindi naka-public, hindi siya makikita doon. So, ganun lang yung paglagay ng video. So, para halimbawa meron kayong activity, nandun na kaagad yung video nyo, kitang-kita, view this, blah, blah, blah. At pupunta pa rin yung views doon sa inyong account. So, walang problema doon. Okay? Sige. Gets po, Father. Okay. Pag meron pa experiment. Experiment uli kayo, experiment. Yung sunod na session natin, yung design na nung mismong website. So,
Kaya hanap tayo ng another day na available kayo para mailagay natin, magawa natin ito, tapos okay na. So, experiment. Pwede niya kayong mag-start doon sa main site, ha? Ang lalabas yon doon sa front page, yung mga square, doon yun lalabas. Lalo na yung mga events, meron kayong sinalihan nung the other day na nakita ko na convention, whatever. Pwede nyo nang laggawa ng article yon, para yung mga pictures nyo ay nandun na rin. So, para makita. Kung gusto nyo gawa ng experiment, pwede na yung gagawin. Good luck! So, hanap tayo ng ibang day, kung kailan tayo pwede. Tapos, kung meron kayo iba pang mga tanong bago tayo linayas. Opo. Dire, may question po kami about dun sa, yung sinabi niyo po kanina na napu-full yung sa storage niyo po. What if po nag-reach po yung, yung limit? Paano po namin yun, example, may expand or something? Sige. Yung server nyo ay malaki naman yung space. Ilang gigs, di ko tanda. Yung isa pa yun, pag-aaralan natin, tuturo ko sa inyo kung paano mag-manage ng server. Basta dun sa server, wag lang kayo maglalagay ng video. Yun lang yung But because kapag ito lang, database lang naman yan, wala yan CCU, ilang KB lang yan, MB. Hindi yung mga sobrang space na para magamit. Pero yung PDF, yun lang yung kakain masyado ng space. Pero hindi, kahit 100 PDF ang ilagay nyo, hindi mapupuno yung server. So, tandaan ko yun. Kailangan ko ituro sa inyo kung paano i-manage yung server. So, naging IT kayo ngayon. All around nga talaga. Pero at least maganda yung at least alam nyo para hindi rin kayo, sa inyo later on, hindi kayo maloloko ng mga sa IT sa mga ganyan. Kasi sisingilin kayo ng pagkalaki-laki tapos yun pala isang click lang. Alam ko yan kasi kayo pagpagawa ng kung ano-ano, pwede naman pala na isang click lang, 2 click lang, tapos pinabayad ka ng libo-libo. Siyempre, binayaran mo yung time ng pag-aaral niya. So yun. So yun, tapos yung sa mismong design, tapos continue lang tayo nung pag-practice dito or doon na mismo sa site. Tapos later on, within these days, kung kayo ng mga tatanong niyo pa sa akin para magawa natin. Okay? Maraming salamat sa time ninyo at pasensya Maraming po salamat din po. napaaga. Thank you po talaga, Thank Father. you, Father. Opo, kahit Sige. nasa retreat po kayo. Thank you po. Sige, God bless you all. Opo. Bye, Father. Bye-bye. Bye-bye. Saan ba ito pipindutin? Okay. Okay.